All my bags are packed, I'm ready to go. I'm standing here outside your door. I hate to wake you up and say goodbye, but the dawn is breaking, it's early morning. The taxi's waiting, he's blowing his horn. Already I'm so lonesome I could cry. So kiss me and smile for me, tell me that you wait for me, hold me like you never let me go. 'Cause I'm leaving on a jet plane, don't know when I'll be back again. Oh babe, I had to go. Hello mga ka-farmland, ayun, napakahirap humanap ng background music. Lagi nilang copyright, pero ayun mga ka-farmland, Merry Christmas po sa inyo lahat. Advance Happy New Year po. Mag-enjoy po tayo ngayon na weekend. So ayan mga ka-farmland, kung natatandaan niyo po itong upload ko na 5 hectares farm lot for sale na katabi nitong napakagandang waterfalls na to. At ito pong property nito mga ka-farmland ay, kung natatandaan niyo, i-update ko po kayo kasi maraming interesado dito. Kulang tayo sa details ng documents. So sa ngayon, i-update po kayo regarding sa documents po nito. So ito mga ka-farmland, ang price po nito ay 3 million, ano po, at kung sagot ng seller ang transfer ay 3.3 ang offer ng seller for the transfer. Kasama na po yung transfer, ano po. So sa mga buyer po na nag-inquire about sa documents po nito, ready for titling po ito, at ito po yung hamon kasi ng seller, ano po. Ang hamon po ng seller, kung ang buyer po ay willing mag-down ng 1.2 million, ita-transfer na po muna nila sa pangalan nyo bago nyo po bayaran ng buo yung 3.3 million. At sa loob ng 1 taon, kung hindi po nila matatransfer daw, ay hindi nyo na sila kailangan bayaran ng kabuuang 3.3. So meaning mga ka-farmland, magkakaroon kayo ng contract to sell na sa loob ng 1 year, ano po, ita-transfer nila. Pag hindi nila na-transfer, sa inyo na yung property, yung 5 hektarya, kapalit ng 1.2 million. At kung matatransfer naman po nila sa pangalan nyo, ay di ibabayaran nyo po yung kabuuhan ng 3.3 million. At eto mga ka-farmland, ipapakita ko na sa inyo yung property mismo. Yan mga ka-farmland, yung nakikita nyo yung sementong yan at yung nyuga na yan, yan na po yung sakop ng property. So yung property na tuhog ng kalsada, tapos dito sa bandang right side natin, dyan po tayo bababa papunta dun sa farmhouse. Sa may, yung farmhouse po, bahay po siya ng caretaker na nag-stay sila dyan noon, pero ngayon hindi na po. So nasa tabing highway na sila nakatira. So dyan po may fish pond, may babuyan. So kasama na po yun sa bilihan. So tara, bababa po tayo mga ka-farm. Tayo ngayon sa ibaba. Yan o, may hagdan. Ha? Ayan, si kuya po ang caretaker. 18 years na po siyang caretaker dito. Ayan. Marami pong kakao, mangga. Ito ay rambutan. May mangustin pa. Durian, meron din. Pwede ka pang mag-fish pan, oh. Yan, fish pan. May fish pan. Fish pan. Sagana po sa tubig, oh. Yan. So, ito mga ka-farmland yung sakop niyang farmhouse. Medyo luma na pero sementado. I-renovate nyo na lang po. So, sa mga buyer po na gusto ay may farmhouse na may titirhan na. So, ito po yun mga ka-farmland. May source na rin to ng kuryente. Sa tubig naman, sagana po sa tubig. Ito po yung sakop naman niya na babuyan. Ano po? So, pwede ka nang mag-fish pan, magbabuyan, may titirhan ka pa. So, renovate nyo na lang po yan mga ka-farmland kasi yung seller natin, hindi naman nakakapunta po talaga dito. So, yung caretaker lang po talaga. At yung caretaker po, hindi na po dito nakatira sa tabing highway na po. Napagtapos niya na po yung anak niya ng seaman dahil dito. So, ngayon seaman na yung anak. So, parang sawa na siya sa farm.
sa farming. So, pagkakataon nyo po mga ka-farmlat. So, ipapalinis nyo na lang to, tapos lagyan nyo ng tilapia, hito. Bahala po kayo mga ka-farmlat. Pagandahin nyo na lang pag nabili nyo po ito. Ayan. Pwede naman siguro mga ka-farmlat pag nag-down po kayo ng 1.3. So, isama natin sa contract dun sa may-ari habang ina-transfer yung title, pwede na kayong pumosisyon. Kasi, kung kayo ay hindi naman nila matatransfer yung property for 1.2, edi sa inyo na rin naman to. Ano po? Total seller naman po yung naghamon na pag di nila na-transfer, sa inyo na yung property within a year. At kung matatransfer naman po nila sa pangalan nyo, sa halaga ng down payment na yon, sa kanyo lang babayaran yung kabuuan. So, ito pala mga ka-farmlet, yung sako pang kubo. So, bukod sa may farmhouse, mayroon pong kubo dito sa malapit sa Sapa. So, maganda yung view dito. So, kulang lang po talaga to sa linis na rin yung property. Kasi halos hindi na rin na pag-iintindi kasi sawa na rin po yung caretaker. Yung seller naman, marami pong business. Kumbaga, binili niya lang po ito para dun sa caretaker. Para may binabantayan. So, sawa na rin po si caretaker. So, kaya, pambenta na po talaga to. So, ayan bali mga ka-farmlat. Ito naman yung from kubo. Ito na yung pababa dun sa Sapa. Ano po? So, medyo lumuti na rin ang madamo. Ayan. So, mga ilang hakbang lang ito, nandun na tayo sa Sapang Karatig. So, yan yung pwede nyong gawing swimming pool or paliguan. Ayan, ito na yung itsura ng ibaba mga ka-farmlat. So, ayan. Galing sa waterfalls yung tubig dyan. Kaya malinis po talaga yan. Ayan. Ito pala mga ka-farmlat, may mga tanim na mahogany na ganyan na kalalaki. Nasa 200 pieces po yan. Yan, meron pa pong yung pang-asim, kalamias. Papasok pala po tayo dun sa bahay. Oo. Dahil ilaw ay ang ilaw. Ito. Kung siya, tamo. Ito. Tapos CR. Okay. Patayin mo ng tumira dito kuya. Boring. Ayan, may kalamansi po. Ayan. Tapos, ito, may kakaon mga namumunga na kahit malit pa lang, oh. Hinog na to kuya? Pwedeng pitasin? Mangangain tayo mga ka-farmlat. So, dito pala nanggagaling yung tubig. Linaw, oh. Ayan. So, halos dito tayo nag-start ng video kanina, yung pababa. So, ngayon paakyat naman tayo mga ka-farmlat. So, makikita nyo yung cemented road at yung new gun. Sako po ng property yan mga ka-farmlat. Kasama po yan. Mga nyog na yan. Natuhog ano? So may tubig din dito sa kabila. Ayan mga ka-farmlat. Hanggang dito lang pala yung kalsada niya. Ibig sabihin, bago mag-rough road, narating ng cemented road yung property. Kagandahan sa property na to, talagang pinaganda po siya. So, nakatiwangwang lang. So, for 18 years, so yung caretaker nito, medyo sawa na rin. Kaya yun, sabi niya dun sa may-ari, sawa na siya magbantay. Kaya, ibenta na lang. Ayun po yung tangke ng tubig. Yun po yung nagsusupply pa tubig dun sa baba. Galing po sa bukal. Yan, may marami pong langka. Bali yan po mga ka-farmlat. Nasa ilang hektarya ang tambuan nito kuya? Yan, may hektarya pa, may 2 hektarya pang na lulooban ng mga tanim na mga yung ginagawa pong tambo, ayan oh. Binagyo lang po siya. 700. Magkano po na-prepare dito every harvest? Ay, basta 5,000, ipalagay mo 10, di 50,000, ano? 25,000, ano? Kada? Ay, bawat 2 buwan. Every 2 months. Na-harvestan to. Ay, itong tambo hindi. Every ano po? Taon. Yan. Ganda oh. Overlooking siya dito.
Ayan. Ganda ng view. Ayun po yung National Highway yan. So yun yung kalsada oh. Napakaganda. Napakaganda. Itong property na to. Ganda oh. Ayan mga farmlat, hanggang dito na lang ang ating video at summarize lang po mga farmlat. 5 hektarya po ito for 3.3 million, sagot ng seller and transfer. Mag-down lang po kayo ng 1.2 million. Ita-transfer muna ng seller sa pangalan nyo. Pag na-transfer na niya, saka nyo po babayaran yung kabuuan. At kung hindi man ma-transfer sa loob ng 1 year, sa inyo na po itong property na to. Kaya yan mga farmlat, maraming salamat. Kung hanap nyo naman po ay beach, marami tayong upload. Stock nyo lang po yung mga upload natin sa ating YouTube account. Maraming salamat po at Merry Christmas and advance Happy New Year po. So enjoy po kayo mga farmlat. So kami po ay patulog na, hindi po kami naghanda kasi nagsiselebrate po kami ay July 22 kasi yan po yung araw talaga nakapananganakan ng ating amang Jesus na nasa kalangitan. Ano po? So yun po talaga yung tunay na Pasko, pero ayun, nakikipag-celebrate din naman po tayo kasi as Pinoy, nakasanayan na. Nakaugalian na natin at tradisyon na natin na December 25. So, pagsasama po ng mga pamilya at holiday po. Pero, yun, nag-celebrate po talaga ako ay July 22. So, ayun mga farmlat, maraming salamat po sa inyo. Ayan, message nyo lang po ako sa ating WhatsApp and Viber. Kung gusto nyo po itong i-tripping nyo muna po, sasamahan ko po kayo. Maraming salamat po mga ka-farmlat.